Sa pamilya ko, ako na lang yata at si nanay ang maituturing na normal. Nanggaling kasi si tatay sa angkan ng mga albularyo o yung mas kilala sa ibang tawag na mabubuting mangkukulam. Literal na may kaalaman si tatay na mangkulam, yung kayang maghatid ng sakit sa biktima at kapag hindi naagapan, ay tiyak malalagay sa alanganin ang buhay ng taong iyon. Sa madaling salita ay dedo na. Ayon pa kay nanay, pagdating sa usaping pangkukulam ay mahusay raw si tatay sa larangang ito, lalo pagdating sa pagtatawas. Yung kayang umalam ng depekto ng isang tao at kumontra rin ng kulam. Sa gamutan na ito, ay literal din na tawas ang paraan na ginagamit ni tatay sa panggagamot. Minsan, isang puting kandila at ipapatak niya lang ito sa isang batya ng tubig. Tapos malalaman niya na agad kung ano o sino ang nanggugulo sa pasyente. Natutunan niya raw ito sa kanyang ama, ang lolo kong si Emong, o mas kilala sa tawag na Kaemong sa aming probinsya. Subalit, hindi natutunan ni tatay yung tinatawag na pinakaugat ng karunungan ni lolo. Yung tipong may nalalaman ka sa pagsambit ng mga mantra o orasyon. Hindi ko lang alam kung sinadya niya ba o talagang ayaw niya lang. Pero sabi ni tatay, napakakomplikado raw na matuto nito dahil magiging lapitin ka rin ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Noon ay meron siyang kakayahan na magsagawa ng ritual, ngunit wala siyang kakayahang magdala ng sakit ng mga tao. Tanging panggagamot lang ang inalam niya, kaya ako na anak niya ang parang naging pakonsuelo sa aming sikretong kayamanan. Isang kayamanan na para sa amin ay mas mahalaga pa kaysa sa mga ginto o diamante dito sa mundong ibabaw na maaari pa naming maipamana sa mga susunod na salinlahi. Ako lang ang nag-iisang anak ng mga magulang ko, kaya ako rin ang kuya at bunso. Sa madaling salita, ako ang uniko iho ng pamilya. Pero hindi ako spoiled brat ha. Yung tipong mayabang at maluho sa mga bagay-bagay, basta hindi ako ganun. Pero pagdating naman sa pagwapuhan, ay dyan talaga ako magmamayabang. Biro lang po ha. Medyo napahaba na yata ang intro ko, Sir Carl, pero hindi pa ako nakakapagpakilala. By the way, ako nga pala si Mark, 23 taong gulang na tubong Visayas. Nakuha ko rin yung tinatawag na karunungan noong tumungtong ako ng 13 taong gulang sa pamamagitan ng paghihiwalay ng aking espiritu sa katawan. Sa mga ganitong edad din nakamit nila Lolo Emong at ni Tatay ang kanilang pambihirang kaalaman. Pero wala namang ibang naging espesyal sa akin matapos ko marating ang estadong ito. Bukod sa nabuksan lang ang aking ikatlong mata, tapos nagkaroon na ng kaalaman sa iba't ibang klase ng mga supernaturals. Ito yung mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina o modernong siyensya natin. Pero bago tayo dumako sa love life ko, ay sa buhay ko pala, ay ito munang ibabagi ko sa inyo ay ang kwento ng kasaysayan ni Lolo Emong ko, o mas kilala sa palayaw niyang Kaemong. Bawat maliit na detalye ng kanyang karanasan ay ikikwento ko sa inyo para naman malaman nyo ang naging kasaysayan ni Lolo ko, kung paano siya nagkaroon ng pambihirang kaalaman at kung papaano rin siya nakikipaglaban sa mga naiibang nilalang ng kabilang mundo. Hindi sa pagmamayabang, pero mahusay ang lolo ko pagdating sa taglay na lakas at karunungan. Kahit sa itsurang uugod-ugod, ay nagagawa pa rin itong umakyat ng puno ng nyug at bumuhat ng 2 sakong bigas.
Mayroon siyang mga kakayahan na bihira lang natin makita sa mga pangkaraniwang antingero sa ngayon. Yung isa sa mga markado sa kanya ay yung tinatawag na krus sa dila. Meron siyang maliit na guhit ng krus sa dulo ng dila, pero hindi iyon literal na hiniwa sa kanya, kundi inilagay ito ng isang mangkukulam. Na kapag nagsabi siya ng isang bagay sa isang tao, ay mangyayari iyon. Sa mga diehard fan dyan ng cartoons na Naruto, naaalala nyo naman siguro iyong karakter ni Sai. Yung dating Root Anbu na kalaunan ay naging miyembro ng Team 7 na palaging binubuntutan ni Naruto para mangalap ng impormasyon tungkol kay Orochimaru. Ginawa niya ito dahil may misyon siyang patayin si Sasuke mula sa atas ni Danzo. Matapos wasakin ng Six Path of Pain ang Konoha, ay makikitang inilabas ni Sai yung dila niya sa harap ni Kakashi, Sakura at Naruto. Meron siyang itim na guhit sa dila o seal na sadyang inilagay ni Danzo para hindi siya makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa Hokage mula sa Konoha. Subalit hindi nga lang pareho yung mga guhit nila Lolo ko at ni Sai, pero pareho itong lumilitaw at nawawala tuwing gagamitin nila. Nakakatuwa nga na kapag sinasabi ni Lolo ko na makakapag-asawa ako ng sexing dayuhan. Pero ayon kay Lolo, masyado daw iyong mapanganib. Lalo na kapag sa masamang tao niya ginamit ang kakayahang iyon. Isang araw, nahuli niyang nagnanakaw ng kopra sa aming bukid, yung lasinggerong kapitbahay namin. Pinalagpas niya ito sa pag-aakalang walang maipambili ng pagkain kaya lang iyon nagawa. Pero lalo siyang nagalit noong nalaman niyang ipinang-iinom lang pala ng lasinggero ang pinagbentahan ng kanyang ninakaw sa amin. Kinabukasan nga, biglang namaga yung isang kamay ng lasinggero sa isang sambit lang ng orasyon ni Lolo, kaya sinugod agad iyon sa barangay clinic. Kaya naman ni Lolong kontrolin ang kakayahan niya, pero kapag halo-halo na ang emosyon, ay wala kang magagawa para awatin pa siya. May isang araw rin noon na may salisi na dumali sa may talipapa, sabay harurot ng takbo patungo sa kalsada. Kasama ako ni Lolo noong mga panahong iyon. Sa isang kisap mata lang, yung snatcher ay nabunggo ng jeep. Kaya ayun, isinugod agad sa ospital dahil kritikal ang tama sa ulo. Wala na nga akong balita kung ano nang lagay noon matapos ang nangyari. Isa rin sa kakayahan ni Lolo ay ang agsam. Isa itong uri ng baging na makikita lamang sa mga liblib na lugar sa Mindanao. Pinupulupot ito sa bandang pulsuhan ng kamay at ginagawang pulseras na may kakayahang magtaboy ng mga masasamang espiritu, engkanto at mga lamang lupa. Ang lolo ko ay pala kaibigan sa mga hindi nakikitang nilalang. Marami siyang naging kaibigan ng mga engkanto dahil dito niya rin nakuha ang mutya ng agsam. Sila ang nagbigay noon sa kanya noong araw dahil nakita raw nila itong may malasakit sa kalikasan. Noong kasibulan pa lang daw ng kabataan ni Lolo ay mahilig siyang magtanim ng mga puno na siyang naging tirahan naman ng mga kaibigan niyang engkanto. Pero hindi naging ligtas sa matalas kong mga mata ang mga kaibigan ng aking lolo. Dahil nga nakabukas naman ang aking kamalayan sa lihim na karunungan, kaya nagagawa ko na ring makita ang mga kaibigan niyang elemental. Marami siyang kaibigan ng mga engkanto, pero may partikular siyang naging kaibigan na hanggang ngayon ay kasama niya pa rin. May 4 na uri daw kasi ng engkanto. Una ay ang divino o yung tinatawag na liwanag. Mayroon ding blanco na ang karaniwang tawag sa kanila ay puti
pero hindi naman talaga literal na puti. Tinatawag lang silang puti dahil maaliwalas ang kanilang itsura at hindi nakakatakot tignan. Tapos yung pangatlo ay negro o itim na engkanto na talagang literal na itim. Kadalasan, sila talaga ang mga pasaway at nakakatakot na uri ng mga engkanto, lalo na kapag may natitipuhan silang tao. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Yung tipong kapag nagustuhan ka, ipagmamay-ari ka na nila agad. Kahit siguro magsumbong ka pa kay Kap o kay Mayor, hindi ka matutulungan kapag nagka-interes na sila sa'yo. Ang panghuli ay ang roho. Ang kulay naman nila ay pula. Sila yung tinuturing na mga mandirigma sa daigdig ng mga engkanto. Malalakas sila at mahaba ang buhay. Sila ang nagtatanggol sa mga kaharian at pumuprotekta sa mga kalahi nila. Walang bakla sa mga engkanto, wala silang LGBT community doon kung tawagin sa atin. Purong mga lalaki at babae lang ang meron. Nagkakaanak at namamatay rin sila. Pero mas mahaba nga lang yung lifespan nila kumpara sa atin. Umaabot sila ng humigit kumulang 2 siglo o 200 years at yung iba ay higit pa nga. Ganyan kahaba ang buhay ng mga engkanto, lalo na ang mga roho. Kaya nilang maghintay mula sa kanunuan hanggang sa kaapu-apuhan. So yun na nga, maraming kaibigan na engkanto si lolo ko, pero may partikular talaga siyang naging kaibigan na palagi niyang kasama. Ang pangalan nila ay si Agum at si Amaya. Si Amaya ay nagmula sa lahi ng Divina, isang babaeng engkanto. Maganda, malalabanos ang kutis, medyo kulot at nakalugay na buhok, balingkinitan ang katawan o tinatawag na pitit, na kahit sinong itapat mong artista o modelo ay walang magiging panama sa kaseksihan at alindog ni Amaya. Dati itong prinsesa sa sarili nilang mundo, pero mas pinili niyang mamuhay ng normal, kagaya ng mga tao at iniwan ang kanilang kaharian. Hindi ko lang alam kung anong dahilan nito. Malihim din kasi si Lolo pagdating sa ibang impormasyong mahalaga tungkol sa mga kaibigan niya. Pero may ilang impormasyon siyang nabanggit sa akin tungkol kay Amaya at ito rin ang isa sa ikikwento ko sa inyo. May sinabi rin sa akin si Lolo na balang araw, di umano, ay magkakaroon ako ng sariling engkanto o gabay. Pero saka ko na ikikwento kapag natapos ko nang ibahagi sa inyo ang kwento ni Lolo ko. Ayon kay Lolo, nakatira si Amaya sa masukal na kagubatan ng Kanlaon, kung saan malapit lang ito sa Talon. Mga ilang metro lamang ang layo mula sa mismong bulkan Kanlaon. Ito ang lugar na mahigpit niyang binabantayan dahil siya ang nagpapanatili ng kaayusan nito at siya rin ang nagbibigay ng kasaganahan sa mga bunga ng kakahuyan. Itong si Agum naman ay opposite ni Amaya. Lalaki siya. Isa siyang roho o pulang engkanto. Ang mandirigma, matangkad, brusko ang katawan, mabagsik ang itsura at walang kinakatakutan. Madalas itong magtago ng mga gamit sa bahay namin, lalo kapag nagtatalo o nagbabangayan sina nanay at tatay. Sa anong dahilan? Wala lang. Mga walang kakwenta-kwentang maliliit na bagay. Baka hilig lang talaga ni Agum na pag-umpugin sina nanay at tatay. Kung baga may pagkapilyo ito. 4 na beses na rin itong nakikita ni nanay. Sabi niya, nakakatakot daw ang pisikal nitong anyo. Mapulang mapula ang gilid ng mga mata, ngunit napakaitim naman ng esklera. As in parang kasing itim ng kadiliman ng gabi. Hindi gaya ng sa atin na kapag tinitigan ng malapitan ay may makikita kang dark brown. Pero yung kay Agum ay literal na itim talaga. Parang may nakatago itong kadiliman sa nakaraan.
na tanging si Lolo lamang ang nakakaalam. Sabi ni Lolo, nakakatakot raw magalit si Agum dahil pwedeng-pwede nitong ilubid ang kaluluwa ng sinuman sa mundo niya. Pero sa totoo lang, dahil kay Agum ay ligtas ang pamamahay namin. Siya kasi ang nagsisilbing pader ng aming tahanan. Kaya pahirapan talaga sa mga kalaban na makapasok sa pamamahay namin. Maraming natatakot kay Agum, lalo na sa mga kauri niyang engkanto, dahil sadya raw itong marahas at walang patawad kung magparusa. Isang beses ay may gumagambalang engkantong tubig kay Lolo noong minsang mangisda siya sa dagat ng mag-isa. Pinaglaruan siya nito sa loob ng 10 minuto. Binangga-bangga tapos itinaob pa ang kanyang bangka. Sa galit ni Lolo ay tinawag niya si Agum sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog. Kaya sinugod iyon ni Agum na galit dahil nasira ang mahimbing niyang pagtulog. At dinala niya raw iyon sa loob ng kaharian ng mga engkanto. Pagkatapos ay pinagpira-piraso ang katawan gamit ang sandata nitong malakarit ni kamatayan. Matapos niyang magawa ang brutal na pagpaslang, ay niluto niya ito at kinain. Parang literal lang na inihaw na isda. Oo, marunong din pong magluto ang mga engkanto, pero hindi sila yung tipong may pasindi-sindi pa ng kalan. Automatic yun sa kanila na kahit magsunog sila ng isang buong kagubatan, ay kayang-kaya nilang gawin sa isang kisap mata lang. Bukod sa dalawang bagay ni ito, ay may kakayahan din si Lolo sa pagkilatis sa mga tao na maaaring hindi totoong tao kahit hindi gumamit ng old-fashioned way. Nagiging madalas na palatandaan natin sa mga hindi tao ay iyong flat ang philtrum o walang kanal sa itaas ng upper lip. Minsan, tinititigan natin ng diretso sa mata ang kausap at iyong masalimuot na paraan na pagtuwad tapos susulyapan sa pagitan ng ating mga binti upang malaman kung nagbabalat kayo lang ba ito na tao. Pero para kay Lolo, may espesyal siyang kakayahan na sa isang ihip lang ay makikita niya na ang totoo sa hindi. Ito yung tinatawag na udom sa Bisaya. May kakayahan siyang makakita nang hindi nakikita ng iba. At kapag ginusto niya rin maging invisible, ay nakakapagtago rin siya nang hindi nalalaman ng taong ginagamitan niya. Noong tinatawag sa Tagalog na tagabulag, madalas itong gamitin ni Lolo sa mga aswang na nakakaengkwentro niya, kaya madali niya lang napapatay ang mga ito. Subalit ang lahat ng kakayahan ni Lolo ay may kanya-kanya ding kahinaan, gaya na lamang ng tagabulag. May 2 hanggang 5 minuto lang siya na pwedeng maglaho at may 1 minutong pagitan bago niya ulit magamit ang kakayahang ito. Sa madaling salita, kapag naubos na ang limit ng tagabulag, ay makikita na siya ng kalaban at maaari na siyang sugurin at gawan ng hindi maganda. May pagkakataon lang na ginagamit ni Lolo ang tagabulag pag sa tingin niyang malakas ang kanyang kalaban. Hindi naman kasi lahat ng mga engkanto at aswang ay magkakapareho ng level. May kakayahan din sila at katangian na naiiba sa uri nila na kayang higitan ang mga katulad ni Lolo, lalo na ang mga aswang. Isipin nyo na lang, mga tao din naman ang mga aswang na pumasok sa kadiliman, kaya may angking kakayahan sila sa itim na karunungan, at ito ang tinatawag na karunungan ng kaliwa. May anting-anting din silang dala bilang proteksyon sa kanilang mga sarili. Subalit ito ay mahihinang klase lamang, hindi tulad sa atin na binibindisyon ng maigi at may kung ano-anong mantra ang nakalagay. Pero sa lahat ng agimat ni Lolo Emong ay ang dignum talaga ang pinakasandigan niya sa lahat. Para itong asido na kapag may nadampian ay tiyak tataas ang tono. Ito yung bagay na madalas kong makita sa kanya
Nakasabit ito palagi sa leeg niya, kahit saan siya magpunta o kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa. Kumbaga, parang baby na nga ang turing niya rito. Tinatanggal niya lang ito sa tuwing maliligo siya. Madalas niya itong pinapakain ng dasal tuwing mahal na araw dahil nakakapagbigay raw ito ng pambihirang lakas at kapangyarihan doon sa agimat. Minsan nga noong hawakan ko ito ay para akong bumitbit ng 1 kilong bigas. Parang bumibigat din ang pakiramdam ko sa tuwing nahahawakan ko at nahihilo ako. Sabi ni Lolo na normal lang ito kasi hindi pa ako sanay sa ganitong uri ng proteksyon. Teka, medyo napahaba na yata uli ang karagdagang intro ko. Tara, umpisahan na natin ang kwento at tuklasin ang nakatagong sikreto ni Lolo ko, o mas kilala sa tawag na Ka-Emong. Pero hihingi lang ako ng pasensya kung hindi ko man mabanggit ang ilang mga eksaktong lokasyon sa kwento, para na rin maproteksyonan ang lugar laban sa mga marites at marisol dyan. Ang masasabi ko lang po ay nangyari itong lahat sa parte ng Kabisayaan, kaya simulan na natin ang kasaysayan ni Ka-Emong, ang super lolo ko na ilang beses binasted ng kanyang crush. Bali yung point of view na lang po ni Lolo ang gagamitin ko, o iyon bang parang siya mismo ang nagkikwento para pare-pareho din nating maintindihan? Simulan na natin ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Lolo tungkol sa mga kakaibang nilalang sa mundong ating ginagalawan. Panahon ng aking kabataan, isang hindi malilimutang pangyayari ang nagpabago sa aking buhay. Ito ay iyong minsang nahulog ako sa puno ng bayabas habang ako'y mahimbing na natutulog sa isa sa matigas na sanga nito. Sa gulat ko ay para akong si Dracula na napadilat ng mata. Ngunit ang lalo ko pang ikinagulat ay ang hindi paglapat ng aking katawan sa lupa. Akala ko nga noong una ay nananaginip lang ako. Pero noong sinipat ko ang likuran ko, ay literal talaga akong nakalutang sa ere ng mahigit yata sa 5 dangkal, ni hindi man lang sumayad sa lupa ang ipinagmamalaki kong krispa. Dala nga ng pagkagulat ay napatingin ako agad sa paligid, pero wala akong makitang tao o maaaring nakakita sa nangyari. Hapon na kasi noon, kaya medyo dumidilim na rin ang kalangitan at umaambun-ambun pa. Kaya ang iba sigurong mga bata ay nagsiuwian na sa takot na mahampas ng walis ng kanilang mga nanay. Pagkaraan ng ilang minuto ay dahan-dahang lumapag ang aking katawan sa lupa. Namistulang pinahiga lang ako sa isang malambot na kama. Pero kakaibang pakiramdam ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Mistula akong nakahiga sa alapaap na ang gaan-gaan ng katawan ko. Pagkababa ko ay lilinga-linga ako sa paligid hanggang sa mapadako ang tingin ko sa may puno. Laking gulat ko nang mamataan ang isang mapulang nilalang na nakadapo sa isang sanga at pinagmamasdan ako. Dahil dito ay tinangka kong tumakbo, kaso nabuwal ako sa takot at hindi naman ako makapagsalita. Kakaiba ang kulay ng mga mata noon na para bang galit na galit at nakakatakot ang kanyang itsura. Sa anyo niya ay maihahambing ko siya sa halimaw na si Morbius ng Marvels. Hindi rin ako sigurado kung isa ba siyang vampira o taong lobo dahil hindi ko pa na-review ang origin niya. Pero ganun na ganun ang itsura ng kaharap ko sa mga oras na iyon. Mukha siyang tao na halimaw. Ganito ko siya ilarawan. May matatalim iyon na tingin na para akong kakainin ng buhay sa mabalasik na postura. Pero sa sandaling nakipagtitigan ako sa kanya, ay bigla itong nagsalita ng malumanay. Banayad niyang binigkas ang salitang, "Kumusta kaibigan?"
Dala pa rin ng takot ay hindi ako nakasagot. Pero noong oras na pinagmamasdan ko siya, ay naging tahimik lang siya at hindi kumikibo. Base sa nakikita kong kilos niya, ay parang hindi niya naman ako balak atakihin o saktan. Parang hinihintay niya lang ako na magsalita. Subalit sa mga oras talaga na iyon, ay hindi ko pa maibuka ang aking bibig dahil sa nerbiyos at takot na takot pa rin ako sa itsura niya. Inakala ko pa nga na baka namamalikmata lang ako, pero sumpaman, gising ako at gising na gising ang diwa ko noong mga oras na iyon. Sinubukan kong huwag magpadala sa takot at nakipag-usap ako sa kanya. Sino ka? Bakit ka nandito? Nanginginig kong tanong doon sa pulang halimaw. Ang pangalan ko ay Agum. Nagmula ako sa lugar na hindi napupuntahan ng mga pangkaraniwang tao. Dire-diretso pang sagot ng mapulang nilalang. Na-curious naman ako kung ano bang lugar ang tinutukoy niya. Pero maya-maya ay biglang tumalon ang nilalang sa puno at tumayo na ito sa harapan ko. Nagulat ako sa tangkad niya na umaabot ang hanggang 7 talampakan siguro. Tinignan ko ito mula paa hanggang sa ulo. Ngunit hindi man lang siya nagpakita ng emosyon. Seryoso lang at walang kibo. Nakatayo lang ito na parang tuod sa harapan ko at tila hinaharangan ako sa daan. Bakit mo ako ginagambala? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Lakas loob na sabi ko pa. Sa halip na magalit ay ngumiti lang iyon at sinabing, hindi kita ginagambala. Sadyang batang hangal ka lang talaga, kaya ka nahulog kanina. Kahit sinong bata na gaya mo ay hindi magkaka-interes na matulog sa patpating sanga ng puno. Paliwanag pa noong nilalang na nagpakilalang si Agum. Kaya biglang nagpanting ang tainga ko sa sinabi niya. Abay loko to ah, marunong din palang mamiloso po ang kumag. Bulong ko pa sa sarili ko habang patuloy na nakatitig sa isang matangkad na nilalang na nasa aking harapan. Emong, kailangan mong makuha ang iyong proteksyon sa lalong madaling panahon. Biglang sambit pa ni Agum na para bang inuutusan akong gawin ang isang bagay na hindi ko naman alam kung ano. Napataas ang isang kilay ko. Ano bang proteksyon ang pinagsasabi mo? At teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko pa doon kay Agum. Pero nagtaka ako nang bigla siyang lumuhod at gumuhit ng isang bagay sa lupa. Tinignan kong mabuti ito at nagulat ako sa aking nakita. Isa iyong hugis at sulok na may mata sa gitna ang iginuhit ni Agum. Napatingin ako sa namumulang mata niya na may halong pagkalito. Ano ang bagay na yan? Nagtatakang tanong ko pa. Subalit bigla na lang naglaho si Agum sa aking harapan. Nilamon ito ng makapal na pulang usok at nawala na parang bula. Katulad ng mga taong may utang sa iyo na palaging nandyan noong mangungutang pa lang. Pero noong sumapit na ang panahon o araw na ipinangakong magbabayad ay nawala na rin bigla at mahirap nang makita. Maya-maya pa ay narinig ko na lang ang boses ni nanay na sumisigaw habang tinatawag ang pangalan ko. Emong! Emong! Humahangos na tawag pa ni nanay habang ito ay papalapit sa akin na may dalang walis tingting. Sa takot ko ay napatakbo ako ng mabilis papauwi sa bahay pero doon ako dumaan sa likuran para hindi kami magkasalubong ni nanay. Pagkarating ko sa likod ng bahay ay bigla na lang lumitaw si Agum na parang posting nakatayo lang sa harapan ng pinto. Kumulo kaagad ang dugo ko at sinungitan siya ng tingin. Bakit mo ba ako sinusundan ha? Singhal ko pa kay Agum. Kailangan mo nang makuha ang proteksyon Emong sa lalong madaling panahon. Makakatulong iyon sa iyo pagdating ng araw. Tugon pa nito. Wala akong pakialam sa proteksyon na yan. Mas kailangan ko ngayon ang proteksyon
laban sa dalang walis tingting ni nanay. Kaya pwede ba? Layo-layuan mo ako. Hindi ka na nakakatuwa. Tinatakot mo lang ako at ginugulat eh. Pagtataboy ko pa kay Agum. Pero imbis na umalis ay pumasok pa ito sa bahay at dumiretso sa loob ng kwarto ko. Sa gulat ko ay sinundan ko kaagad ito sa kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Nakita kong nakatayo lang si Agum sa gilid ng higaan ko na gawa sa ratan habang tinititigan ang larawan ng crush ko. Dali-dali ko yung itinumba sa ibabaw ng misita na katabi ng higaan at mabilis na humarap kay Agum. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Umalis ka na dito. Pagtataboy ko pa sa kanyang muli, ngunit ayaw nitong umalis sa kwarto. Nanatili lang ito na nakatayo sa gilid ng kama ko na tila ba nakikipagmatigasan sa akin. Dahil sa maamong emosyon na ipinapakita niya, ay nawala na ang takot ko sa kanya, kahit napakasama ng kanyang itsura. Nakalimutan ko rin palang itanong kung anong klase ba siya ng halimaw, dahil mas umiral ang takot ko sa kanya noong una. Hindi nagtagal ay may ilang mga yabag na akong naririnig na patungo sa aking kwarto. Kasunod nito ay ang ilang malalakas na katok na bumubulabog sa pintuan ko. Emong! Emong! Buksan mo itong pinto! Sino ba ang kausap mo riyan? Bata ka! Sigaw ni nanay sa labas ng silid. Naku, lagot na. Bulong ko pa sa sarili ko. Nilingon ko si Agum, ngunit naglaho naman ito bigla. Dahil dito ay binuksan ko na ang pinto at bumungad sa akin ang nakakunot na noo ni nanay habang sinisilip-silip ang loob ng kwarto ko. Sino bang kasama mo riyan? Galit pa nitong tanong. Ha? Anong kasama po? Wala naman ako ibang kasama rito. Pagsisinungaling ko pa. Naku, bata ka ha? Narinig kong may kausap ka. Ikaw talaga, napakasinungaling mo. Sino kasi yun? Sabi ko naman, wala nga po, Nay. May nakikita ba kayong tao? Alangan naman sa bintana dumaan. Nakarehas ang bintana natin. Nagpalingalinga si nanay sa paligid, pati na sa ilalim ng higaan. Pero wala siyang nakita, kaya sumuko na rin. Hala sige, dali na. Lumabas ka na dyan. Maghahapunan na tayo. Maotoridad na utos pa ni nanay. Opo, Nay, susunod na. Magalang na sagot ko naman bago lumabas at isinara ang pinto. Pagkarating ko sa kusina ay nakahain na sa lamesa ang mga niluto ni nanay. Nalalanghap ko ang mabangong usok na dala ng mainit na sabaw ng sinampalukang bangus na siyang paborito ko. Dala ng gutom, naupo na ako agad sa lamesa. Nasaktong pagdating naman ni tatay galing sa bukid. May bitbit itong bayong na may lamang mga saging at iba't ibang uri ng mga gulay. Halatang kakapitas lang nito sa bukid dahil amoy ko pa ang mabangong dagta ng saging. Lumapit ako kay tatay at magalang na nagmano sa kanya. Pagkatapos ay sabay na kaming umupo sa lamesa. Magkakasabay na kaming kumain mag-anak habang kinikwento ko kay tatay ang ilang mga aktibidades namin kanina sa eskwelahan. Tuwang-tuwa naman ito dahil puro matataas na grades daw ang naiuuwi ko. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nangungopya lang din ako sa kaklase kong matalino. Sa tuwa ni tatay ay binigyan niya ako ng 5 piso, pandagdag ko raw sa baon ko. Ito namang si nanay ay napasingkit agad ng mata sa akin na tila bistado niya ang mga kalokohang ginagawa ko sa eskwela. Pagkatapos maghapunan ay pinaghugas ako ni nanay ng pinggan bilang parusa sa akin sa maghapong pagbababad ko sa labas. Habang nasa kalagitnaan ako ng paghuhugas, ay bigla na namang sumulpot si Agum sa tabi ng aparador na may dalang mahabang bagay na parang karit. Sa gulat at takot ko ay nabitawan ko ang pinggan
Pero sa kabutihang palad ay hindi naman iyon nabasag dahil lupa lang naman ang sahig sa kusina. Huwag kang manakot. Bigla-bigla ka na nang lulutang eh. Kapag ako nakabasag nito, mapapalo na naman ako. Wika ko pa kay Agum. Emong, naparito lang ako para kumbinsihin kang kunin mo ang proteksyon. Malumanay na wika pa ni Agum para bawiin ang takot ko. Bakit ba kasi ang kulit mo? Sa iba mo na lang yan ipagawa. Huwag mo na akong abalahin dito. Tanggi ko pa kay Agum. Pero Emong, hindi pwede. Ikaw ang itinakda na magkamit ng kapangyarihang iyon. Nasa iyo ang kapalaran na siyang magbabago sa madilim na mundong ito. Kailangan mo itong makuha kaagad. Pamimilit niya pa sa akin. Kapalaran? Pinagluloko mo ba ako? Ano namang magagawa noon sa akin? Ginto ba yun? Maibibenta ko ba yun sa sanlaan? Masungit na tanong ko pa kay Agum. Narinig ko na naman ang boses ni nanay na tinatawag ako. Hindi lang namin iyon pinansin ni Agum. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Makakatulong ito sa iyo at sa ibang tao. Tandaan mo, kailangan mapasayo iyon, Emong. Tutulungan kitang makuha iyon. Basta sambitin mo lang ang aking pangalan. Biglang nawala si Agum matapos niyang sabihin ang bagay na iyon. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon at nagpatuloy na sa paghuhugas ng plato. Matapos maghugas ay nilinis ko na rin ang lamesa, tapos pumasok na ako sa kwarto para makapagpahinga. Subalit noong gabing iyon ay hindi ako makatulog ng maayos. Laman ng aking isip ang mga sinabi ni Agum bago ito nawala. Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari sa akin. Pakiramdam ko ay nababaliw na yata ako dahil nakakakita ako ng mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng ibang tao. Tinuloy ko ang pagtulog hanggang sa hilahin ako ng antok. Sa aking panaginip ay napunta ako sa loob ng isang bahay na puno ng mga larawan at nakakatakot na bagay na noon ko lang nakita. May maliit na ribulto na pangit ang mukha at may sungay. May mga nakaukit rin na mukha ng tao at iba pang mga nakakakilabot na bagay na makikita sa paligid. Nakapalibot ang mga ito sa isang kwarto na may maliit na altar sa dulo at may mga kandilang itim na nakatirik sa ibabaw. May makikita ring isang buhay na manok sa altar. Nasa tabi nito ang isang plangganang walang laman. Maya-maya pa ay may isang matandang babae ang lumitaw na nakasuot ng itim na blusa. Natatakpan ng balabal ang mukha niya kaya hindi ko makita. Lumapit ito sa altar habang bitbit ang isang maliit na itak. Ang sumunod na eksena ay ginigilitan na noong nakarobang matanda ang manok sa leeg nito at pinatulo niya ang dugo doon sa planggana. Sinindihan ng matanda ang mga kandilang itim sa altar. Tapos may kinuha siyang maliit na manika na may litratong nakadikit sa katawan nito. Isang imahe ng babae ang makikita sa litrato. Hindi ko lang ito makilala dahil masyadong malabo ang mukha niya. Parang bigla rin kasing lumabo ang lente ng mga mata ko sa panaginip noong titigan ko iyon. May pagkasosyal ang pananamit ng babae. Mukhang anak mayaman at dalagita pa. Nagulat ako nang ilublob noong mahiwagang matanda ang manika doon sa planggana. Nabalutan ang manika ng pulang likido kasama ang litrato. Pagkatapos ay sumambit ito ng mantra. Matapos ang ritual ay ilang beses na tinusok ng matanda ang litrato gamit ang mahahabang karayom. Tapos tinahi-tahi niya ito sa manika. Ilang panaghuy ng babae ang narinig ko bago ako nagising na naliligo sa sarili kong pawis. Pansamantala po muna natin puputulin dito
ang kwento ni Mark na tungkol sa pakikipagsapalaran ng kanyang lolo Emong. Magsama-sama po tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.